Yes sir, magandang hapon po sa ating lahat. Ano pong nangyari sir sa oras na to? Bakit parang medyo ah, hindi maganda yung balitang ibibigay natin sa mga kababayan? Well sir, hindi maganda. Hindi No? maganda balita. Good news pa rin. Yes, kaninang mga around 11 AM po, nag-conduct tayo ng bypass operation. Yung subject po natin si Mikmik. And during the transaction, we're able to buy one sachet of suspected marijuana, no? Kapalit sa 1,000 pesos na bypass money natin. But unfortunately, yung si Mikmik nakatakbo, no? We exerted our diligent effort to arrest the suspect. However, we're not able to capture Mikmik. And yun nga po, itong ating operation ay witness naman ng barangay officials. Meron po tayong DOJ representative and media representative, no? Itong si Mikmik is 23 years old, jobless, at taga rito po sa Sitio Tugbungan, dito sa Barangay Kawayan, New Washington. At noong 2021, nahuli na po siya, no? On the same violation ng 9165 sa Shabu naman. And then nung nakalabas siya, and according to our intelligence reports, nag-re-engage siya. This time naman sa Shabu, sa marijuana. That is why nag-conduct po tayo ng yung bypass operation nga. But in a few moment po siguro, mag-start na rin yung implementation natin. Actually, meron din po tayong implement na search warrant. The same subject? Yes sir. The same subject po. Si Mikmik pa rin. Kumusta ba daw sir yung sitwasyon ng subject natin kanina? Nakapusas na siya? No, hindi pa sir. Hindi pa sir. Talagang upon exchange ng yung upon the actual na operation ng bypass kanina, hindi pa siya nakapusas? Hindi pa sir kasi during initial transaction pa lang talaga eh. So yun nga po ang nangyari. But mamaya-maya po mag-implement rin tayo ng search warrant dito sa residence ni Mikmik. And kahit naman wala po siya dito, andito naman yung lawful occupant, andito yung nanay niya. At i-witness rin po ito ng mga barangay officials natin, media representative and DOJ representative. Ano sa tingin natin sir by the way yung nangyari? Bakit natakasan tayo? Na-detect niya or ano ba? Well, possibly kasi of course during the time na na-commit up na niya yung ating police operative, siyempre kapag illegalista ka talaga, iba yung pakiramdam mo sa mga taong mga bagong muka, bagong sasakyan probably. That is why. Tsaka yung area po kasi medyo dito sa likod na part na is medyo parang punungan or tangke na parang mga fish pan na dito po sa likod. So sa likod siya dumaan? Yes. Takas? Yes sir. Saan po nangyari yung bypass? Dito po sa bahay yung niya mismo? Bypass operation po natin, pinapasok niya tayo dito eh. Sa loob ng bahay? Dito sa loob ng bahay niya. So the transaction dito talaga sa loob ng bahay. So paano siya nakatakas? Merong pintuan sa likod, dalawang doors sa likod ng bahay. But kapag naman po natapos itong operation po natin na ito, we will be preparing necessary documents for filing, and then eventually mabababaan rin siya ng warrant of arrest. So yun din ang kailangan nating antayin at anytime soon kapag bumaba yung warrant of arrest po na i-issue rin ng court, magiging rin siya, wanted person kumbaga. Oo. Yes. Yung rason po na bakit i-search yung bahay kasi nasa loob yung initial transaction? Yes, according to our report, na mayroong in possession siya ng marijuana and other drug paraphernalia po. Oo, so dito rin ba, sa informasyon po ninyo, dito rin ginagawa yung mga transaction niya? Yes, actually dito sa bahay, dito rin nangyayari yung transaction. Meron din sa labas, nag-a-arrange siya ng area kung saan niya, yung meeting place. Sa monitoring niya sir, gano'ng kadalas itong transaction niya pag-ibenta? Well, kung kailan sir, kung may makipag-transaction sa kanya, pupunta siya talaga, maibibigay siya.
So, gaano nakatagal na monitor itong subject person natin, sir? Medyo matagal na, sir. Actually, the latest transaction natin sa kanya was just few days ago when we conducted test buy. Nag-test ba? Nag-test buy po tayo, and then yung items na nakuha sa kanya nung nakaraang araw, sinubject po natin for a laboratory examination, and it turned out na positive ito sa marijuana. Yun kasi yung isa sa mga requirements for the application of search warrant. Okay. Maliban po sa marijuana, involved itong subject person po natin sa shabu. Well, before, nung 2021 po, nung nahuli siya nung 2021, but yung latest nga po na report natin, isa marijuana po. Kumbaga naglumipat siya ng items na binebenta. So Bakit lahat po? po marijuana na lang talaga ngayon yung binibenta niya? Yes po, marijuana, but kung may makuha tayo na shabu dito kapag nag-search po tayo mamaya, then itong mga items ito are considered to be yung result ng lawful search. Verify natin, sir, magkaiba yung nilalaman ng warrant natin sa 9165 and then dito sa another na i-give din natin ng SW ngayon? Or the same lang? Ano, sir? Yung warrant natin, sir, pareho lang ba sa drugs at saka sa Yes, sir. din natin ngayon? Yes, sir. The same pa rin po. Yung subject ng ating search na implement natin mamaya is marijuana and drug paraphernalia and other contrabands. Ngayong araw lang yun in-apply after this initial buy bust operation. So actually, nung nakaraan, when we were able to positively transact yung sa test buy po natin, we immediately applied the search warrant, yung application po natin for search warrant, and then so dalawa talaga, buy bust operation Yes, tsaka yes, search yes, sir. operation. Yes, sir. If ever na may makuha ng mga kontrabando sa loob ng bahay, anong magiging treatment sa possible kaso na mas magiging mabigat kaya, sir? Well, papasok pa rin, sir, sa possession, possession of illegal drugs or illegal paraphernalia, kasi itong bahay niya makonsider kasi natin na immediate possession and control niya yung mga items na posibleng makuha natin during the implementation of search warrant. Okay. Bakit, sir? Bahay niya ba talaga to o baka sa parents niya? Dito, bahay niya, andito yung nanay niya, so consider talaga na bahay niya ito. Anak siya nung lawful occupant rin siya. Talagang dito yung resident niya po. Kung dito po nangyayari yung mga transaction, so possible po ba? Alam po ng nasa bahay din, mga kasamahan niya? Well, sa pagtingin po natin dyan, you should know. Kasi as a responsible na kasama sa bahay, you should know the activities of your sons or daughters. Kaya nga, yun nga po medyo bata pa itong suspect natin, just 23 years old, and then yung activity niya is selling and using of illegal drugs, especially marijuana. And as a responsible family, dapat talaga nakikita po natin yung mga activity ng mga anak natin. Hindi lang po sa kalahatan na po, kalahatan na sa lahat ng pamilya, sa lahat ng mga magulang, mga kabataan na dito po sa ating probinsya. It is dapat po talaga na namomonitor po natin. By the way, sir, recovered ba natin yung cellphone niya kanina o dala niya pagsama? Kung meron siyang cellphone? No, we're not able to recover cellphone po. But we will see po, baka pag nag-start po yung implementation po natin. Pero yung buy bust money na kuha, The buy bust money was recovered din po dito. Probably naiwan niya yung buy bust money natin. Ilang sachet po, sir, yung nakuha na marijuana? Yung transaction natin is 1 sachet worth 1,000 pesos. Around 5 grams siguro. so nakuha niya na yung pera bago nakatakas. Yes, sir. Tapos iniwan niya lang. Yes. Sa bisa ng isang search warrant ay hinalughog ang bahay ni alias Mikmik. Dahil nga wala si alias Mikmik at nakatakas sa mga otoridad, ay in-implement naman ang search warrant at nandoon naman ang kanyang ina at ang mga taga-barangay at isang representative sa media at Department of Justice at mga kapulisan. This search warrant is valid until 12 o'clock
midnight of September 19, 2025 and may serve at any time of the day to any peace officer ratings. It is appear to the satisfaction of undersigned after personally examining under oath of applicant Patrolman Jupiter Carpin, your story, designated investigator PNCO, the Provincial Drug Enforcement Unit, PDEU, Aklan Provincial Police Office, Aklan PPO, Camp Pastor Marcelino Lubos Juan Calibo, Aklan, and his witness, Patrolman Rico Jordan Iabot, Intel PNCO, same unit, PDEU, Aklan. There is probable cause to believe that a violation of Section 11 of Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 as amended by Republic Act 10640 has been committed, and that there are good and sufficient reasons to believe that Mike Teosto A. Almonte alias Mikmek ngayong bata has in his position and control in his house at District 2, Sitio, Tubugan, Barangay Kawayan, New Washington, Aklan, the following: A. Cannabis sativa or also known marijuana. B. Drug paraphernalia. C. Money collection proceeds of illegal drugs. D. The digital weighing scale. And E. Other materials used in illegal drug trade, which should be seized and brought under sign at his office together with the authority of hereby under oath. You are hereby commanded to make an immediate search at any time of the day of the premises above described or forbid in size and take possession of the aforementioned illegal drugs and paraphernalia, and bring the same to undersigned to the Gulf made as a law direct. As requested, you are hereby authorized to use the Bablog body-worn camera.